Sa kanyang unang mga araw bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ipinakita agad ni Secretary Vince Dizon ang kanyang matapang na paninindigan laban sa katiwalian at kapabayaan sa mga proyekto ng pamahalaan. Personal niyang ininspeksyon ang isang flood control project sa Barangay Sipat Plaridel, Bulacan, at laking gulat niya nang madiskubre na ang naturang proyekto ay hindi totoo o maituturing na ghost project. President's marching orders, and we will execute. Hahanapin namin lahat itong mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi silang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No, binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigil. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito sa mga DE, assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito. No? And Dahil dito, hindi napigilan ng bagong kalihim ang kanyang galit at matapang na tinuligsa ang mga nasa likod ng naturang anomalya, tinawag pa niya silang mga hayop sa kanyang pahayag. Ayon kay Secretary Dizon, malinaw na walang konsiderasyon ang mga gumawa at nag-aproba ng ganitong klase ng proyekto. Bukod sa kawalan ng pisikal na ebidensya ng flood control structure, may mga ulat din na ginamit lamang itong paraan upang maglabas ng pondo na hindi naman napunta sa totoong infrastruktura. Sa kanyang pananalita, iginiit niya na hindi niya palalampasin ang ganitong klase ng kalokohan dahil ang nasasakripisyo ay ang kaligtasan ng taumbayan. today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... He's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the... Today, I'm going to announce. Dagdag pa ng kalihim, hindi lamang sa Plaridel, Bulacan makikita ang mga ganitong klase ng problema. Anya, simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon at inspeksyon na gagawin niya sa iba't ibang panig ng bansa. Kanyang binigyang diin na hindi siya matatakot na pangalanan at kasuhan ang mga opisyal at kontraktor na mapapatunayang sangkot sa ghost projects at substandard na konstruksyon. Sa kanyang pag-iikot, napansin din ng kalihim na may mga flood control projects na nakatayo nga, ngunit halatang minadali at mababa ang kalidad ng materyales at trabaho. Bunsod nito, tinawag niya ang atensyon ng mga lokal na opisyal at ng mga regional engineers ng DPWH na maging mahigpit at masusing magbantay upang matiyak na hindi mababalewala ang pondo ng bayan. Hindi dapat pinaglalaruan ang buwis ng taumbayan, maring pahayag ni Secretary Dizon. Bilang isang kilalang action man at dating presidential advisor, ipinapakita ngayon ni Dizon ang kanyang estilo ng pamumuno, diretso, mabilis at walang paligoy-ligoy. Hindi siya nagdadalawang isip na bumaba sa field at makita mismo ang kalagayan ng mga proyekto taliwas sa nakasanayang opisyal na mas madalas lamang sa opisina. Sa kanyang unang linggo pa lamang malinaw ang mensahe niya, hindi siya magbubulag-bulagan sa mga mali at katiwalian. Bukod sa paglalantad ng mga anomalya, nangako rin ang kalihim na agad niyang ipapa-audit ang lahat ng flood control projects, lalo na yaong mga pinondohan ng malalaking halaga. Layunin nito na matukoy kung alin ang tunay na kapakipakinabang at alin ang dapat papanagutin. Aniya, hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi higit sa lahat ay tungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan, lalo na ngayong panahon ng malalakas na ulan at pagbaha. Nanindigan si Secretary Vince Dizon na hindi siya hihinto hanggang hindi natitigil ang ganitong klase ng anomalya sa DPWH. Aniya, panahon na para tuluyang linisin ang imahe ng kagawaran at ibalik ang tiwala ng publiko.
Ang DPWH ay dapat maging instrumento ng proteksyon at pagunlad, hindi ng katiwalian. Tinanong naman siya ng mga reporters tungkol kay Senator Joel Villanueva at pinagtanggol niya ito. Si Senator Villanueva ay prominenteng tao ay siya ay taga Bulacan. Talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023. No, and I would like to personally thank Senator Joel. No, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hat, Senator Joel was already calling this out. No, and in fact, I spoke to him and I said I was coming here, and he told me marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Bulacan pa lang to. Bulacan pa lang to. Ipinagtanggol ni DPWH Secretary Vince Dizon si Senator Joel Villanueva kaugnay ng isyu ng mga anomalya sa flood control projects. Aniya, matagal nang binanggit ni Villanueva ang problema tungkol sa mga ghost at substandard na proyekto sa Bulacan, partikular na noong taong 2023. Subalit, sa kabila ng mga babalang ito, tila iilan lamang ang nakinig at kumilos, dahilan para manatili ang problema hanggang ngayon. Ayon kay Dizon, matagal na silang nagkausap ni Villanueva ukol sa usaping ito. Noon pa man ay ibinahagi na ng senador ang kanyang mga obserbasyon at pangamba tungkol sa kalidad at pagiging lehitimo ng ilang proyekto sa kanilang lalawigan. Nagbigay din ng taos-pusong pasasalamat si Dating Department of Transportation, DOTR, Secretary Vince Dizon sa lahat ng kawani at opisyal ng ahensya sa kanyang huling araw ng panunungkulan. Sa turnover ceremony nitong Miyerkules, hindi napigilan ni Dizon ang maging emosyonal habang inaalala ang 6 na buwang kanyang paglilingkod sa DOTR. Aniya, ang panahong iyon ay puno ng mahahalagang karanasan, pakikipagtulungan at sama-samang pagsisikap upang maituloy ang mga proyektong makatutulong sa mas mabilis at maayos na transportasyon sa bansa. Binigyang diin din ni Dizon na bagamat lilipat na siya sa bagong tungkulin bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, DPWH, umaasa siya na ipagpapatuloy ng kanyang mga dating kasamahan sa DOTR ang mga nasimulan nilang programa at reforma. In another development, DBM and DPWH chiefs meet to review 2026 proposed budget. Nagkaroon ng pagpupulong sina Department of Budget and Management, DBM, Secretary Amina F. Pangandaman at ang bagong talagang Department of Public Works and Highways, DPWH, Secretary Vince B. Dizon, B. Ang pagpupulong ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang ganap na transparency at accountability sa panukalang budget para sa fiscal year 2026. Layunin ng pagtutulungan ng dalawang ahensya na masiguro na ang pondo ng bayan ay mailalaan lamang sa mga proyektong tunay na makikinabang ang mamamayan. Sa isang press conference matapos ang pagpupulong, ipinahayag ni Sesen Pangandaman ang kanyang kumpiyansa na matatapos ng DPWH ang pagsusuri ng mga proyekto sa loob ng 2 linggo. Binigyang diin niya na ang dapat lamang pondohan ay yaong mga proyektong makabuluhan at may direktang pakinabang sa taumbayan, lalo na pagdating sa infrastruktura. Aniya, hindi dapat masayang ang kaban ng bayan sa mga proyektong hindi kailangan o hindi natatapos. Samantala, sinabi ni Secretary Vince Dizon na napakahalaga ng pakikipagtulungan ng ehekutibo sa lehislatura. Ayon sa kanya, ang mga suhestyon at puna mula sa Kongreso ay nakatutulong upang mapabuti ang panukalang budget at nagsisilbing patunay na gumagana ang proseso ng pambansang pagpaplano sa pondo. Ipinakita rin niya ang kanyang determinasyong tiyakin na ang lahat ng ipapasok na proyekto ay dumaan sa masusing pagsusuri upang maiwasan ang anomalya at katiwalian.